Mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Kamusta po tayong lahat? So maganda po yung tinatopic po natin ngayong week po na ito. Ang title po ay God Can Do a Lot with Small. So ang Diyos po ay kumikilos sa maliliit na bagay at ang sabi niya nga pong ganon, ni Pastor Giselle nung Monday ay yung natural ay nagiging supernatural. Yung mga unnatural sa atin ay nagiging supernatural once na ang Diyos po ay kumikilos sa buhay ng bawat isa po sa atin. So, tayo po ay nasa huling part po ng topic po natin. Dito po sa number 7, ang sabi niya pong ganun dito, God can do a lot with small. Maraming magagawa ang Diyos o marami ang kayang gawin ng Diyos. Amen po. So, maraming example na itinuro po sa atin kung paano kumilos ang Diyos sa supernatural. Ibig sabihin ng supernatural, ito yung hindi kayang ma-imagine ng isipan po natin na kaya bang magawa ng Diyos na magpakain ng gamit lang ang 5 tinapay at 2 isda. Kaya niya bang pakainin yung libo-libong tao na yun lang ang gamit? Amen po? At kaya bang patumbahin ng isang bato yung higante? Pero alam niyo po, makikita natin doon sa mga example po na ito, hindi nakatingin ng Diyos doon sa mga malalaki, kundi nakatingin ng Diyos doon sa kung ano ang meron ka, yun ang ipagamit mo. Amen po. So, ang Diyos po ay kumikilos sa paraan na di natin namamalayan. At minsan, yung akala mong maliit na pagtulong natin sa gawain ng Panginoon, pagtulong natin sa mga tao, hindi po ito maliit na bagay, kundi ito po ay malaking bagay sa Diyos. Amen po. Kaya nga sabi ng Galatians 6:9, na anuman ang itinatanim natin ay balang araw tayo din po ang mag-aani. Amen po. So, bakit nga ba yung maliit na ito ay sobrang mahalaga pagdating sa Panginoon? Dahil ginagamit ng Diyos sa mga ordinaryong bagay, katulad po ng mga binanggit sa atin ng mga pastor natin nitong nagdaang araw, ang sabi niya pong ganun dito, para mas lalong maipakita yung kapangyarihan niya sa mga maliliit na bagay po na ito, na kaya palang kumilos ng Diyos. Amen po. Na yung tungkod ni Moises, na kaya palang maghati ng dagat. Parang isipin natin na napaka-imposible. Pero yun nga, kailangan nating magtiwala sa Diyos na tumawag po sa atin. Amen po. At ito po, yung last example po ng God can do a lot with small. Kung paano kumikilos ang Diyos sa mga maliliit na pagtatanim po natin, maaaring ito po ay sa gawain niya o sa mga lingkod po ng Panginoon. So, dito po tayo sa number 7, a small jar of olive oil. Dito po sa pangalawang hari, chapter 4, sundan niyo po kung tayo po ay may mga Biblia. Sabi niya pong ganoon dito, tinulungan ni Eliseo ang isang byuda. Minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay na may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. So, ibig sabihin, sila ay Christian, sila ay believer. Ang sabi niya po dito, ngayon po ang 2 kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. So, lumapit po itong babaeng byuda po na ito kay Eliseo at nagtatanong siya kung ano yung magiging solusyon doon sa problema po nila. Ang problema po nila, sila po ay maraming utang. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba ay marami kang utang? Baka sa hapon na ito masagot na po yung tanong po natin. Ngayon, sabi niya pong ganoon dito, ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano ba ang mayroon ka sa bahay mo? Wala po, maliban sa isang boteng langis, sagot niya. Verse 3, sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram.
Verse 4, pagkatapos magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng lalagyang nahiram mo'y punuin mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na. Verse 5, umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-iina at isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. Verse 6, hindi alam ng ina na napuno ng lahat, kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak, at tumigil na ang pagdaloy ng langis. Verse 7, pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at isinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-ina. So, ang problema po nitong byuda, sila po ay may utang. Sabi mo sa katabi mo, may utang. At ang isang binibigay na solusyon po ng lingkod ng Diyos na si Eliseo, ang sabi niya pong gano'n dito, ganito ang gagawin natin. Ang sabi po niya, ano ba ang meron ka? Minsan may mga tinatanong po sa atin ang Diyos na ano ba ang meron sa atin? Yun ang ipagamit po natin. Amen po. So sabi niya pong ganun dito, yung akala mo wala ng pag-asa kasi wala na yung provider sa pamilya mo. Ito pong biyuda na ito, wala na yung asawa niya namatay na wala ka nang maaasahan. Pero alam niyo po, makikita natin dito sa part na ito na mas higit na kayang mag-alaga at tugunan ng Diyos yung bawat pangangailangan mo. Ang kailangan mo lang kasing gawin, ang kailangan lang natin gawin ay sumunod dun sa instruction ng Diyos. Amen po? At dapat marunong tayong makinig dun sa mga taong marunong ding makinig sa Panginoon kung paano nila naririnig ang boses ng Diyos. Amen po? At sabi niya dito, and God will do a miracle that beyond our imagination. Amen po? So, laging may solusyon ang Diyos sa mga problema po natin para makasurvive tayo sa araw ng bukas. Ito na yung binibigay na solusyon ng Diyos sa atin. At ang sabi niya nga pong ganun dito, ano bang meron ka? Ano ba ang meron sa kamay mo? Yan ang ibigay mo. Amen po? So, isang specialty ng Diyos ay multiplication. Hindi siya nagbabawas, kundi siya ay nag-a-add at nag-multiply. At bakit nga ba? Ano man ang binibigay na meron ka, ano man ang meron ka, ito ay babalik niya ng sagana. Ibig sabihin ng sagana, ito ay sapat-sapat na sa pangangailangan mo sa pang-araw-araw. Ang sabi nga ng Korinto, my grace is sufficient for you. Ibig sabihin po noon, sapat na ang bawat pangangailangan natin, sapat na ang bawat tulong ng Diyos sa bawat araw. Ang kailangan lang po natin gawin ay magkaroon ng pusong masunurin sa ipinapagawa po sa atin. Amen po? Maaaring nag-uutos yung pastor mo na ganito ang gawin mo, i-follow po yung ganito. Alam niyo po, minsan yung maliit na pagsunod po natin, hindi natin namamalayan, yan yung magiging channel of blessing para tayo po ay pagpalain ng Panginoon. Amen po? At ang sabi niya nga pong ganun dito, ang bawat maliliit na pagkilos natin ay sobrang halaga. Yung bawat pagsunod po natin ay sobrang halaga po na ito. Sobrang importante. Sa simpleng pagpili mo, yung bawat pagpili, yung bawat desisyon na gagawin mo ngayon ay sobrang halaga. At sabi niya dito, yung bawat taimtim na panalangin ng puso po natin sa Panginoon, dito nagsisimula yung malaking pagbabago sa buhay mo. Hindi lang sa'yo, maging sa mga nakakakita nito sa buhay mo. Kung paano ka namumuhay at kung paano ka sumusunod sa Panginoon. Amen po. Katulad po ng kwento po nito, yung babaeng byuda, makikita po natin dito sa last part, sabi niya po dito, pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at isinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, pagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. So ayun po ang solusyon na ibinigay po sa kanya para siya po ay makasurvive, makapagbayad. At sabi niya ganun dito, ito na.
ito na yung solusyon. Ang solusyon po, sabi niya pong ganun dito, ipagbili mo ang langis. Ipagbili mo yung, ito na, ito yung binigay na solusyon ng Diyos sa babaeng byuda. At ang sabi niya pong ganun dito, ang matitira ay gamitin yung maging ina. Ibig sabihin, hindi lang dun sa babayaran mo yung magiging solusyon, kundi kayo din bilang isang pamilya. Amen po. So, sabi niya pong ganun dito, ang tanong, ano ba yung meron po sa atin? Ano ba yung meron sa'yo ngayon? Ano ba yung parang iisipin po natin, maliit lang na bagay ito, maliit lang na tulong ito. Pero hindi po natin alam yung maliit na tulong na yan yung isang magiging dahilan para tayo po ay pagpalain ng Diyos. Amen po. At simulan mo ng ibigay at ipagamit ito ng buong buo sa Panginoon. Maaring yung buhay po natin. Meron po isang dating elder, may kinuwento po siya. Sobrang nahihiya po siyang ibigay ito sa lingkod ng Diyos. At sabi niya nga pong ganun, parang hiyang-hiya po talaga siya na ibigay. And nung panahon po na yun, ay nagkaroon ng pandemic. At ngayon po, wala po siyang trabaho, na-stop po yung trabaho niya. At yung anak po niya ay nag-aaral pa, kailangan ng tuition fee. At ngayon po, sabi niya gano'n. Pero dun sa loob-loob niya, nagsasabi na ibigay mo ito sa manggagawa. Alam niyo po, ang ginawa po ng elder po na ito, binigay niya po yung pera, inabot niya doon sa manggagawa at sabi yung ganun. Pero doon sa isip-isip niya, nahihiya talaga siya kasi ang liit-liit. Pero alam niyo po, ang ginawa po niya, sumunod po siya doon sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa puso niya na ibigay mo ito, itulong mo ito. Ang ginawa po ng elder po na ito, binigay niya po yung pera, inabot niya doon sa manggagawa at sabi niya, pagpalain ka ng Panginoon. At ang sabi din po ng manggagawa, pagpalain din po kayo. Alam niyo po, makalipas po ang mga ilang araw, ito pong elder po na ito pong nanay po natin na ito, nangangailangan po siya ng tuition fee, wala po silang mapagkukunan, pandemic po ng mga panahon po na yun, pero glory to God. Alam niyo po, hindi ko masyadong ma-recall, pero sa madaling salita po, na-provide po yung pangangailangan po nilang magnanay. Na-provide po yung pang-tuition, may nag-abot po ng tulong po sa elder po na ito. At ang sabi niya nga pong ganun, tinetestify po niya na kung siguro hindi ko ibinigay yung maliit na pagtulong na yon, wala akong maaani ngayon. Amen po. So, ang Diyos po ay nagmumultiply. Amen po. Nakikita ng Diyos yung laman ng puso po natin. Ang kailangan lang natin gawin ay sumunod. Katulad po nitong babaeng byuda. Kung hindi siya sumunod kay Eliseo, hindi mababayaran yung utang po nila at hindi sila makakasurvive. Amen? So, in order na makasurvive tayo sa mundong ito, kailangan natin maging masunurin. Amen po. If we are willing and obedient, we will eat the good of the land. Ayan po ang isang prinsipyo ng Panginoon. At yung mga bagay na ipinapagamit natin, maaaring pinapagamit mo yung bahay mo para sa gawain ng Diyos, nagba-Bible study, nakikita po yan ng Panginoon. Yung buhay mo na akala mo parang wala lang ito, pero alam niyo po, ito po ay malaking bagay pagdating sa Panginoon. Na-appreciate ito ng Diyos. Amen po. Maaaring hindi nagsasabi ang Diyos ng thank you sa bawat isa po sa atin, pero alam niyo po, nakikita ng Diyos yung bawat effort, yung bawat ginagawa nating pagsunod po sa Kanya. At wag po nating maliitin yung kayang gawin ng Diyos kasi He is working beyond our imagination. Ang Diyos po ay kumikilos sa hindi kayang arukin hindi kayang abutin ng ating isipan. Amen po. So, dito po sa part po na ito, sabi niya po dito, God can do a lot with small. Number 7, a small jar of olive oil. Ang Diyos po ay kumikilos sa paraang hindi natin inaasahan. So sa bawat isa po sa atin, sa hapon po na ito, patuloy na ipagamit natin yung buhay natin, ano man ang meron ka. Masasabi natin na parang maliit lang na bagay ito. Pero wala pong maliit pagdating sa Panginoon.
kundi tinitignan ng Diyos yung pagsunod po natin sa Kanya. Amen po. So, hayaan natin na kumilos ang Diyos sa mga maliliit na bagay na yan. Amen po. At ang sabi niya nga pong ganun dito, the more na dito natin napapakilos ang Diyos sa mga maliliit na bagay po na ito. At natutuwa ang Diyos sa mga maliliit na simulain. Amen po. At ang sino mang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay pagpapalain ng Diyos sa maraming bagay. Amen po. So magandang hapon po ulit sa bawat isa po sa atin. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo pong lahat ay minsan pa yumuko at manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat o Diyos sa hapon na ito. Salamat sa mga bagay na inire-remind mo sa amin, Panginoon, na may kayang gawin, Panginoon. Ikaw ay makapangyarihang Diyos at kaya mong gawin ang lahat. Hayaan mo, Diyos, na maging masunurin kami, Panginoon. Every time na may instruction ka na ibinibigay sa mga lingkod mo, ipinapadaan mo sa kanila ang instruction para kami ay makasurvive sa mundong ito. Salamat, Panginoon, dahil ibinigay mo na sa amin ng solusyon, ang mga salita mo, para kami ay makasurvive sa mundong ito, Panginoon. Ina-appreciate ka namin, O God, sa patuloy na pag-aalaga, patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Patuloy na pagpalain mo pa ang bawat manonood sa live na ito. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. Maraming salamat po.